Isang responsableng ina si Delia. May dalawa siyang anak na pareho pang maliliit. Kahit babae siya, batak ang katawan niya sa paghahanap buhay. Siya na lang kasi ang tumutustos sa kanyang pamilya gawa ng maagang nalumpo ang asawa na si Fred. Naaksidente kasi ito mula nang mahulog sa inakyatang puno ng niyog. Kaya't bukod sa napilayan at di na nasulian ang mga binti nito, nakuba pa ang likod nito. Kaya't magmula nun, ang nagsilbing ilaw at haligi na ng kanilang munting tahanan ay si Delia. Ang araw-araw na ginagawa niya ay ang kumuha ng mga kangkong sa dagat. Umaabot siya ng 2 oras sa pagkuha pa lang nito. Nag-uumpisa siya sa umaga at magtatapos ito sa tanghali. Pagkatapos nito, ibibenta pa niya ito sa palengke. Gumagamit pa siya ng padyak makarating lang roon. Dahil kalahating oras rin ang babaybayin niya patungo sa merkado. Ang kinikita niya sa pagkakangkong ay sapat lang para sa pang-araw-araw nila na pangangailangan, gaya ng gatas ng mga bata at pagkain nila. Mabuti na lang sa araw na iyon, may inabot sa kanya ang suki niya sa pagbebenta ng kangkong na mga alimasag. Kaya naman bigas na lang ang binili niya dahil kasyang-kasya na yon hanggang sa gabi. Kamusta na, mahal? Napapagod ka na ba sa ginagawa mo? Pasensya ka na kung di lang sana ako na aksidente. Dapat nandito ka lang sa bahay at nag-aalaga ng mga anak natin. Naging pabigat tuloy ako sa loob ng 2 taon. Malungkot na pahayag ni Fred nang matapos na silang mananghalian. Dahil dito, napangiti si Delia. Nako, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mo naman yung ginusto at ganyan talaga ang buhay. Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Saka, huwag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko namang kumayod. Siguro kung nagkaganyan rin ako, ganito rin naman ang gagawin mo, di ba? Ang magtaguyod ng mag-isa sa pamilya. Dahil sa kanyang sinabi, nangilid ang luha sa mga mata ni Fred. Sumenyas ito na lumapit siya sa kanya at bagay naman na ginawa ni Delia. Niyakap siya ng lalaki. Sana kahit ganito ako, huwag kang magsasawa at huwag mo akong iwanan ha. Dahil hindi ko kaya na mawala ka. Mangyak-ngyak nitong sambit sa kanya. Hindi yan mangyayari, mahal. Ikaw ang ama ng mga anak ko. Kailangan kitang alagaan para sa kanila. Dahil kailangan ka rin nila. Tugod niya habang hinahagod-hagod ang likod ni Fred. Dahil wala nang ibang gagawin si Delia, nagsiyesta na lamang silang mag-asawa. Tapos na rin naman niyang padedehin ng mga bata. Kaya naman hapon na siyang nagising at bumangon para magluto naman ng kanilang hapunan. Kinabukasan, hindi muna nanguha ng kangkong ang babae dahil masama ang panahon. Madaling araw pa lang malakas na ang ulan at pati na rin ang hangin. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi makakapaglayag ang bangka niya patungo sa dagat. Kaya't nag-isip na lang siya ng paraan para mairaos nila ang araw na iyon. Mabuti na lang ay marami silang tanim na malunggay sa bakuran. Iyon na lang ang pinitas niya para kahit papaano ay may pambili sila ng ulam. At kahit umuulan nito, matapos niyang makapitas, ay sumuong siya sa ulan sakay ng padyak. Mabuti na lang ay may trapal ang padyak niya kaya hindi siya gaanong nabasa. Nakarating naman siya ng ligtas sa palengke at ipinagbili niya ang kapirasong malunggay. Dahil maliit lang ang kita niya rito, ay bumili na lamang siya ng noodles na sasawagan niya ng malunggay. Samantalang ang 2 anak niya na may edad na 2 taon at ang isa naman ay 9 na buwan, ay gagawa niya na lang ng mula sa sinaing na bigas. Basang-basa pa nga siya nang makauwi sa kanilang tahanan. Awang-awa naman si Fred nang siya ay masilayan. Kaya't pinapaligo siya nito para di magkasakit. Samantalang nagboluntaryo naman ito na siya na lamang ang magluluto. Kaya mo ba, mahal? Paninigurado ni Delia. Oo, kaya ko na. Meron naman ako saklay Maligo ka na at pagkatapos natin kumain ay uminom ka ng Biogesic. Meron pa namang nakastock dyan. Tugon nito sa kanya. Pagkatapos, nagtungo na ito sa kusina upang sindihan ang panggatong. Samantalang si Delia ay nagpunta na sa banyo para maligo. Habang siya ay naliligo, dumating ang di inaasahang pagkakataon. Bigla siyang nakagat ng isang uri ng insekto sa kanyang braso, kaya naman dali-dali niya itong pinagpag. Nang makabitiw na ito sa balat niya, ay pinaghampas niya ito ng tsinelas hanggang sa mamatay. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong klaseng insekto, na medyo matulis ang uso at may pagkakahawig sa salagubang.
nag-iwan tuloy ito ng pagmamantal sa kanyang braso at matinding hapdi na di niya maintindihan. Pero isinawalang bahala niya na lamang ito at nagpatuloy siya sa paliligo. Iniisip niya na baka pangkaraniwang insekto lang naman iyon na nagsilabasan dahil sa pagbuhos ng ulan. Nilagyan niya na lang ito ng alkohol pagkatapos niyang maligo. Subalit paglipas ng ilang oras, pabigat ng pabigat ang nararamdaman ni Delia. Nararamdaman niya rin na mainit siya kaya gumamit siya ng thermometer. Nanlaki ang mga mata niya nang malaman na meron pala siyang lagnat. Masakit rin ang katawan niya kaya't sa pagsapit ng hapon hanggang gabi, pinakiusapan niya si Fred na ito na muna ang mag-asikaso sa mga gawaing bahay. At higit sa lahat ay sa kanilang mga anak, sapagkat hindi siya makabangon at parang gusto lang ng katawan niya ang magpahinga. Kinabukasan, nagulat ang asawa niya nang mas lalong tumaas ang lagnat niya. Nagkaroon na rin siya ng rashes sa balat at nawalan na rin siya ng gana sa pagkain. Mahal, ano ba talaga yung nangyayari sa'yo? Hindi naman yan sintomas ng may lagnat lang eh. Sabihin mo nga kung ano pa yung nararamdaman mo. Nag-aalalang tanong ni Fred. Pinilit niya sagutin ito kahit maski sa pagsasalita ay hirap siya. Sa tingin ko, dahil ito sa kagat na insekto sa akin kahapon sa banyo. Mas lalo kasing tumindi yung sakit ng pantal eh. Tapos yung mga mata ko parang nanginginig. Fred, natatakot ako. Baka kung ano na ito. Pinakalma siya ng lalaki at sinabi nito na dadalhin raw siya sa ospital. Pinigilan niya naman ito dahil wala naman silang pera para roon. Ngunit nagpumilit si Fred. Ang sabi nito ay siya na raw ang bahala. Basta't maidala lamang siya sa pagamutan kahit hindi niya na ito napigilan pa. Kahit saklay lang ang gamit, lumabas ito ng bahay at kalaunan ay meron ng dumating na sasakyan. Kasama ang dating amo ni Fred na si Ma'am Lynette. Nakiusap pala ang asawa niya na dalhin siya sa ospital at nangutang pa ito dito. Mabuti na lang may kabaitan ng ginang. Kaya't pinasakay na si Delia sa kotse. Samantalang si Fred ay naiwan sa kanilang tahanan dahil itong magbabantay sa kanilang mga anak. Samantala, sa loob ng sasakyan, in-interview pa si Delia ni Ma'am Lynette kung ano raw ang itsura ng insektong kumagat sa kanya. Isinilarawan naman niya ang itsura nito, na naging dahilan ng pagkabigla ng ginang at panlalaki ng mga mata nito. Hindi kaya yun yung tinatawag na kissing bug? Nakakamatay yun, iha. Bulalas pa nito. Kinabahan naman si Delia. Ano pa yung kissing bug, ma'am? Huwag naman po sana dahil kailangan pa ako ng maliliit kong mga anak at ng asawa ko. Ipinaliwanag naman sa kanya ni Ma'am Lynette ang tungkol roon. Isang araw itong mapanganib na insekto na kapag nakagat ang sinuman ay makakaramdam ng panlakit ng ulo, rashes, mataas na lagnat, kawalan ng gana sa pagkain at panghihina. At kung hindi raw maagapan, kamatayan na ang kahahantungan. Napakinggan lang raw iyon ni Ma'am Lynette sa radyo. At dahil wala namang radyo sila Delia, natural lang sa kanya ang pagiging ignorante tungkol rito. Pagkarating sa ospital, nilunasan nga ng doktor ang pantal niya. Pagkatapos, ay niresetahan siya ng gamot na kanyang iinumin. At dahil sagot naman ito ni Ma'am Lynette, ay wala siyang naging gastos. Matapos niyang makabili ng gamot ay nakauwi na siya agad ng bahay. At dahil sa kanyang pagkakasakit, 3 araw siyang hindi nakapaghanap buhay. Mabuti na lang ay pinautang sila ni Ma'am Lynette ng pera para sa pagkain. Kaya sa loob ng mga araw na iyon, si Fred na lamang ang kumikilos kahit na nahihirapan pa ito. Kagaya ng pag-aasikaso sa kanilang mga anak at kay Delia, at pati na rin ang pamamalengke. Hanggang sa gumaling na rin ang babae at sa araw na iyon, babalik na siya sa pamimitas ng kangkong sa dagat. Kailangan marami na akong makuha ngayon para naman makabili na ako ng insecticide na hindi na tayo makagat pa. Naku, baka ikaw na yung susunod na makagat, mahal. Lalo't hirap ka pa naman sa paliligo. Matawa-tawang pahayag ni Delia. Oo, tama ka. Pumili ka nun. Ingat ka nga pala sa paglalayag mo sa dagat ha. Siguraduhin mo hindi malakas ang alon. Paalala ni Fred at sabay halik sa kanyang pisngi. Oo, mag-iingat ako. Salamat pala mahal ha. Nang dahil sa iyo ay gumaling na ako. Salamat sa pag-aalaga sa akin. At higit sa lahat, salamat dahil nakiusap ka pa kay Ma'am Lynette na dalhin ako sa ospital. Thankful ako sa Diyos dahil ikaw ang pinili niya na makakasama ko sa habang buhay. At wag na wag mong sasabihin na pabigat ka na lang sa buhay. Dahil sa pagkakaroon mo ng kapansanan ha? Yan ba yung pabigat? Ang dami mo ang naitulong sa akin eh.
Dahil sa sinabi ni Delia, napangiti si Fred at muling humalik sa kanya na kanya namang ginantihan. Pagkatapos nito ay dumiretso na sa paghahanap buhay si Delia. 5 baldeng malalaki na ang dinala niya para mas marami siyang mapaglagyan ng mga kangkong. Nang makarating na siya sa kangkungan, maayos niyang pinitas ang mga gulay at sinilansa ng mga ito. Isinisilid niya ito sa balde at sa pagpatak ng tanghali, sa wakas ay nakapuno na siya. Kaya naman agad na siyang dumaong sa dalampasigan at inilagay ang mga balde sa padyak. At pagkuway nagsimula na siyang tumungo sa merkado para ipagbili ito. Natuwa nga siya dahil sa wakas ay kumita na siya ng 1,500 pesos. Tamang-tama, makakabili na siya ng masarap nilang pagkain, gatas ng kanilang anak, at higit sa lahat ay insecticide, para hindi na sila pasukin ng mapaminsalang insekto. Pagkatapos niyang mamili sa grocery, umuwi na siya sa kanilang tahanan. Nagboluntaryo ulit ang asawa na ito na lang ang magluto ng tanghalian nila. Kaya naman ang ginawa na lang ni Delia ay ang padidehi ng bunsong anak. Pagkatapos nito, pinaliguan naman niya ang panganay dahil hindi yun kayang gawin ni Fred. Limitado lang kasi ang pagkilos nito. Nang matapos ng makapagluto si Fred, nagsabi ito sa kanya na balak na nitong magtrabaho para siya na lang raw ang nasa bahay. Dahil sa narinig, napahinto sa pagsubo ng pagkain si Delia. Kaya mo na ba talaga? Pero di ba napag-usapan natin yung tungkol dun? Kunot noong tanong niya rito. Gusto ko na rin kasing magtrabaho. Ang tagal ko na rin kasing nakatenga dito eh. Biruin mo yun, sa loob ng 2 taon, puro kanto lang na maliliit na bahay na ito ang nakikita ko. Kumbaga naiinip na rin ako, Delia. Kaya ko namang magtrabaho eh, dahil may saklay naman ako. Ang problema lang sa akin ay limitado lang ang pagkilos ko. Paliwanag ni Fred sa kanya. Kaya naman nakiusap si Delia sa asawa na kung maaari, sa susunod na buwan na lang ito magtrabaho. Maganda-ganda naman na rin kasi ang kinikita niya sa pamimitas ng kangkong. Magmula noon, ito na palagi ang pinagtatalunan nilang mag-asawa. Nagpupumilit si Delia na wag na muna itong magbanat ng buto. Paano na lang kasi kung mas lalong lumala ang kapansanan nito sa oras na bumalik ito sa trabaho? Lalo't nahihirapan din itong ibalanse ang katawan. Iyon ang tinitignang rason ni Delia kung bakit hindi siya pumapayag. Hanggang sa sumapit na nga ang buwan ng kanilang pinag-usapan. Pero magpahanggang ngayon, hindi pa rin pumapayag si Delia. Sus, hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin ako pinapayagan? Alam mo ba ang pakiramdam na naiinip ka, ha? Galit na pahayag ni Fred ng umagang iyon. Oo, alam ko yung pakiramdam na naiinip. Talagang nakaka-boring. Pero sana maintindihan mo ko. Buksan mo nga yung isipan mo. Ginagawa ko lang naman ito para sa'yo eh. Kung gusto mong makalabas-labas, edi magpalibot-libot ka lang sa kanto. Hindi yung magtatrabaho ka pa. Tugon ni Delia na hindi na rin maiwasang magtaas ng boses. Basta, nakakainip dito at hinahanap-hanap na rin ng katawan kong magtrabaho. Sige na, maglayag ka na at ako na may aasikasuhin sina Justin at Frederick. Sambit nito na agad nang tumalikod sa kanya. Siya naman ay nagtungo at sumakay na ng bangka upang magpunta sa kangkungan. Nagdagdag pa siya ng extra na balde, kaya naman nang matapos pumitas si Delia ng mga gulay, napuno niya ang 6 na malalaking balde ng kangkong. Idiniretso niya na agad ito sa kanyang suki. Pagkatapos ay bumili siya ng kanilang pagkain at dali-dali na siyang umuwi. Pero laking gulat niya nang di niya nasilayan ang asawa. Mabuti na lang ay natutulog pa ang 2 niyang anak sa crib. Hinanap niya si Fred hanggang sa mapunta siya sa higaan. Nakita niyang may kapirasong papel roon, kaya naman kinuha niya ito at binasa. Nalaman niya na galing ito sa kanyang asawa. Ayon dito, nagtungo siya kay Ma'am Lynette upang magtrabaho muli dito. Tagapagpastol kasi dati si Fred ng mga baka at kambing noon. Pero simula nang madisgrasya ito, dahil naatasan itong manguha ng bunga ng nyug noon, nahinto na ito sa trabaho. Pinatignan naman dati ni Ma'am Lynette si Fred sa doktor. Pero dahil sa malubha ang injury nito, hindi na raw ito masasaulian pa ng binti. Kung meron mang ganong klaseng paggagamot, ay napakamahal at baka umabot pa ng milyones. Kilala pa naman ni Delia si Aling Lynette na medyo makunat. Kung tutuusin, 2 ang may kasalanan sa sinapit ng kanyang asawa. Una na rito ay si Ma'am Lynette na siyang nag-utos sa mister na umakyat sa puno ng nyug kahit hindi naman ito trabaho ang ganun. Dapat nga ay binayaran sila dahil sa natamong pinsala ni Fred. Samantala, nang matapos basahin ni Delia ang laman ng sulat,
Napailing na lamang siya habang labis na nag-aalala sa asawa. Pero wala na siyang magagawa dahil muli na itong bumalik sa trabaho at malabo niya nang mapigilan pa. Kaya naman siya na lang ang nagluto ng tanghalian. Pagkatapos magluto, kumain na siya. Sinusubuan niya rin ang pagkain ng panganay na anak dahil minsan na lamang itong uminom ng gatas o dumede sa kanya. At sa pag-uwi ni Fred, sa pagpatak ng gabi ay minabuti niyang wag na lamang makipagtalo rito. Wala rin namang patutunguhan kung sakaling gawin niya yun. Mabuti na lamang, di siya pinatulog ni Fred na may tampo sa kanya. Mahal, pasensya na kung naging mapilit ako sa pagtatrabaho Ayaw ko na kasing makitang napapagod ka. Lalo't matagal na panahon ka na rin naghahanap buhay para sa pamilya natin. Ako yung lalaki, Delia. Kahit may kapansanan man ako ngayon, hindi nangangahulugan na dapat di ko nagawin ang tungkulin ko para sa inyo. Nawito ka lang sa bahay. Ako lang ang dapat na magtrabaho. Huwag kang mag-alala, dahil palagi naman ako mag-iingat. Napangiti si Delia. Sige na nga. Susuportahan na lang kita sa gusto mo. Pero tuparin mo yung pangako mo Mag-iingat ka palagi. Natawa si Fred. Oo naman. Lagi ako mag-iingat. Alam kong maiinip ka rin dito sa bahay dahil batid ko yung pakiramdam na matenga. Pero hayaan mo, kapag malaki na yung dalawang anak natin, hayaan na kitang magtrabaho dahil pwede na silang iwanan. Siya nga pala. Pasensya nga pala sa ginawa ko kanina. Iniwan ko sila dito. Pero alam ko naman na uuwi ka kaagad Pabiro niya namang pinagsabihan ng asawa. Ikaw mahal Huwag mo nang ulitin yun Paano na lang kung may makapasok na kidnapper at kunin ng mga anak natin? Anyway, sige, ikaw na lang munang magtrabaho. Nahayaan na kita. Para naman mabayaran na natin ang utang natin kay Ma'am Lynette. Natuwa naman ang asawa niya sa kanya. Kaya't niyakap siya nito at hinalikan sa labi. Kaya naman magmula nito ay sa bahay na lang palagi si Delia. Kapag day off na ni Fred ay dito na lang siya nakakapaglayag sa dagat upang manguha ng mga kangkong para maibenta. Isang hapon, habang abala sa pagpapalit ng lampin ng kanyang anak si Delia, nagulat siya nang merong kumakatok sa kanilang pintuan. Nakakatiyak naman siya na hindi naman ito ang kanyang asawa dahil gabi na itong umuwi. Pagbukas niya ng pintuan, nagulat siya nang mabungaran ang isang pamilyar na tao. Nagtataka siya kung bakit nagpakita pa ito sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Imanbel? Tanong ni Delia habang nalalaki ang mga mata. Isa itong kapitan ng barangay sa kabilang lugar at dati ay may kaugnayan siya sa taong ito na di alam ng kanyang mister. Natawa na lamang ang matandang lalaki habang nagsasabing, "Hindi ba obvious, Delia? Nagpunta ako dito para sa'yo. Namiss ko na kasi yung ginawa natin noong nakaraang taon." Dahil dito, biglang sumariwa sa alaala ng babae noong minsan nagkasakit ng malubha ang panganay niyang anak. Na-confine kasi ito sa ospital noong 1 taong gulang pa lamang ito. Malaki ang bayarin sa paggagamot sa bata. Kaya't nakagawa siya ng di kanais-nais at isang mabigat na pagtataksil sa kanyang asawa. Ito ay walang iba kundi ang ipagbili ang sarili sa taong ito, kapalit ang malaking pera na siyang ipinangbayad niya sa ospital. Pero isang gabi lamang iyon nangyari. Isasara na sana ni Delia ang pintuan, ngunit bigla itong tinukuran ng matandang lalaki. Ano ka ba, Delia? Nakikisama ka pa rin pala sa asawa mong inutil? Kung ako sa'yo, ay iwanan mo na siya. Dahil wala ka lang mapapala roon. Sa akin ka na lang sumama. Tanggap ko naman ang iyong mga anak Pangungumbinsi sa kanya ng kapitan. Pero nagmatigas si Delia. Hindi ba't pamilyado ka ng tao at may asawa ka pa? Bakit mo pa ako pinipilit? Nabayaran mo na ako noon at tapos na ang kung anumang meron sa atin noon. At tandaan mo, nagawa ko lang yun dahil gipit na gipit kami ng panahon na yun. Kaya't lumayas ka na rito at wag mo nang ipapakita ang pagmumukha mo sa akin. Tinawanan lang siya ng kapitan. Iba yun noon dahil nakikisama pa ako sa asawa ko. Pero ngayon, hiwalay na kami. Hayaan mo, ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Sumama ka lang sa akin. Muli nitong pangungumbinsi sa kanya. Alam mo, kulit mo. Sabi na nga lumayas ka rito Mahal na mahal ko ang asawa ko. Kaya't hindi ko na siya muling pagtataksilan. Magtatawag ako ng pulis kapag hindi ka pa umalis dito. Sambit ng babae. Ngumisi ang matandang lalaki habang nagsasabing,
Hindi mo magagawa yan. Dahil malalaman rin ng asawa mo na may namagitan sa atin. Ikukwento ko yun sa lahat. Maging sa pulis kung sakaling gagawin mo yan. Kaya isa lang ang gawin mo para walang mabubulgar. Tanggap ko nang hindi mo kayang iwan ng asawa mo. Pero sa isang kondisyon. Magpakita ka sa akin sa susunod na linggo. Kapag ginawa mo yun, walang bulgarang mangyayari. Pero kapag hindi ka sumipot, alam mo na, makakarating yun sa inutil mong asawa. Bueno, alam mo naman kung saan ako nakatira, di ba? Kaya ikaw na ang bahalang magpasya. Makaulog ang pagbabanta nito sa kanya, at dito na ito lumayo sa kanya. Kaya naman naiwang nangangamba si Delia kung ano ba ang dapat niyang gawin para mailihim iyon kay Fred. Hanggang sa napagpasyahan niyang mahala na. Kung malalaman man ito ni Fred, ay tatanggapin niya na lang ang kahihinatnan. Ayon sa kanya, ay hindi niya pupuntahan si Kapitan Emmanuel dahil ayaw niya na madagdagan pa ang kanyang pagkakamali. At isa pa ay mahal na mahal niya si Fred at kailanman ay di niya ito pagtataksilan pa. Hanggang sa sumapit nga ang linggong iyon, ay di siya sumipot sa usapan, kaya't dito na dumating ang kanyang kinakatakutan. Nalaman na ito ng kanyang asawa at ang walang hiyang kapitan pa mismo ang nagtapat nito kay Fred. Kaya't pagka-uwi nito ng trabaho ay kinompronta siya nito. Dahil dito ay umamin siya at ipinagtapat ang totoo. Nagawa niya lang iyon para hindi mamatay ang kanilang anak at makabayad sila sa bill sa ospital. Buong puso at pagsisisi siyang humingi ng kapatawaran kay Fred. Pero laking gulat niya nang di man lang siya nito sinigawan, pinalayas o di kaya ay sinaktan. Mababakas lang sa anyo nito ang labis na pagkadismaya. Halos isang buwan rin silang hindi nagkibuan na para bang hindi sila magkakilala. Kahit nasa iisang bubong lamang sila. Hinahayaan na lang ni Delia ang asawa na palipasin ang sama ng loob nito dahil alam naman niya sa kanyang sarili na napakalaki ng kasalanan niya. Hanggang isang umaga, bago pumasok si Fred sa trabaho, nilapitan siya nito habang tukod-tukod ang saklay. Kaya naman inunahan na ito ni Delia. Mahal, patawarin mo na ako. Sana maunawaan mo na kahit ako, hindi ko maintindihan kung bakit ko yun nagawa. Pero isa lang sinisiguro ko sa'yo. Nagawa ko yun dahil nais ko iligtas ang buhay ng anak natin. Ganyan ako kadesperada na gumaling ang anak natin. Dahil wala na akong ibang kayamanan kundi kayo. Kayo lang ng mga anak natin. Dahil mahal na mahal ko kayo. Pangako hindi ko na inuulitin dahil sising-sisi na ako. Umiiyak na payag ni Delia. Ngunit agad siyang niyakap ni Fred kahit hindi ito gaanong makabalanse. Pinapatawad na kita, Delia. Oo, tama ka. Nagawa mo lang yun para sa anak natin. Sa 2 linggo kong pag-iisip-isip, napagtanto ko ang bagay na yun. Wala akong karapatang magalit dahil wala naman akong magawa ng mga panahong nagkasakit ang anak natin eh. Sino ba namang ina ang makakatiis sa anak, diba? Kalimutan na natin yung mahal. Alam kong nagawa mo lang yun dahil sa sobrang pagmamahal sa anak natin. May tiwala ako sa'yo. Ang gawin na lang natin ay magtulungan na lang tayong palakihin ng mga anak natin kahit mahirap ang buhay. Dapat huwag tayong mawalan ng pag-asa, okay? Dahil sa sinabi ni Fred, napaiyak na lang sa tuwa si Delia at buong higpit na niyakap ang lalaki. Samantala, magmula nang mapatawad si Delia ng mister, lumayo na sa kanya ang kapitan at kailanman ay di na ito nagpakita pa. Sa huli, nagtulungan nga sa pagpapalaki ang mag-asawa sa kanilang mga supling. Nang magkaroon na ng isip ang mga anak, kahit kalabaw naman ang kanilang ginawa para lang mapag-aral ang mga ito at maibigay ang lahat ng pangangailangan. Nagtutulungan na rin kasi silang mag-asawa sa pangunguha ng kangkong sa dagat. Iniwan na ni Fred ang pagtatrabaho kay Ma'am Lynette. Hanggang sa lumipas ang maraming panahon, napagtapos nila ang kanilang mga anak sa pag-aaral. At naging ganap na mga profesional ang mga ito. Niregaluhan pa nga sila ng kanilang mga anak ng bahay, pati na rin ang magarang kotse nang makapagtrabaho na ang mga ito. Sino ba ang mag-aakalang nang dahil lang sa pagkakangkong nilang mag-asawa, nabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang mga anak?